Hallelujah! Hallelujah! Handa na ba kayong magpuri sa ating Diyos? Lahat ng handa na sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! We welcome you, Holy Spirit! We welcome you, Holy Spirit. Amen. Tayo pong lahat ay sama-samang bumalik loob sa ating Diyos na buhay at sama-samang imbitahan ang banal na Espiritu siyang mangunguna sa ating panambahan sa lahat ng ating gagawin sa pagkakataong ito. Let's invite the mighty presence of God to come in this place, to our hearts. Hallelujah. Nagkakaisang tinig, minsan pa. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo. Nagmamangad ang paglilis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo. Nagmamahal ng pangunawa mo. Linisin mo, Diyos, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat dahil tanging sa'yo lamang hiling. Yes, Lord, linisin mo kami, O Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat dahil tanging sa'yo lamang hiniram. Pintig nito'y luhat dahil tanging sa'yo lamang hiniram. Pintig nito'y luhat dahil tanging sa'yo lamang hiniram. Amen! Hallelujah! Minsan pa malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. The Lord! Sabi nga ho sa Pilipos 4:4, lahat ng may buhay magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! Kayo ba may buhay? Amen! Ayan, magpuri tayong lahat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Dahil sabi nga sa awit 90 verse 2, pang mga bundok, ikaw na aming Panginoon, ating Diyos ay naroon na dahil ikaw ang may likha ng nilalang buong mundo. Amen po ba? Amen! Rogers, sayaw tayo!
Aming O Diyos na pagkapuno sa aming mga buhay. Here we go! Pangalan mo'y tanggulan, malingay na saligan, di mapapagod kailang paman. Marami mang pagsubok, marami mang pagsubok, akong nararanasan, di mangangamba pagkat ikaw ay kasama. Minsan pa, pangalan mo'y aming tanggulan, O Diyos. Pangalan mo'y tanggulan, matibay na sandigan, di matatakot kailan pa man. Marami mang pagsubok, marami mang pagsubok, akong nararanasan, di mangangamba pagkat ikaw ay kasama. Taas mga kamay, wala pang mga bundok, wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalala, hindi mo pa nililikha itong kaibigan. Ikaw ay susay na ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang ay itaas ang iyong ngalan. Amen. Dapat lang, O Diyos, na ikaw ay aming papurihan dahil ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Purihin ang ngalan mo, aming Panginoon. Here we go. Pangalan mo'y tanggulan, matibay na sandigan, di matatakot kailan pa man. Marami mang pagsubok, marami mang pagsubok, akong nararanasan, di mangangamba pagkat ikaw ay kasama. Amen. Wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalala, hindi mo pa nililikha itong buong kaibigan. Ikaw ay susay na ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang ay itaas ang iyong ngalan. Amen. Wala pang mga bundok, wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalala, hindi mo pa nililikha itong buong kaibigan. Ikaw ay susay na ikaw ang Diyos na walang hanggan, kaya dapat lang ay itaas ang iyong ngalan. Kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Dapat lang ay itaas ang iyong ngalan. Kaya dapat lang na itaas ang iyong ngalan. Dapat lang ay itaas ang iyong ngalan. Amen. Thank you, Lord. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Kaya naman kami pong lahat ay magpupuri. Itag sa iyong tahanan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. Gusto nyo pa? Amen. Bukas daw. Mas mahaba bukas. Praise the Lord. Patuloy po tayong dumulog sa ating Diyos na buhay. Ating pong itaas ng mataas ang ating mga kamay ng mataas na mataas. Tanda ng ating pagsuko sa ating Diyos na buhay. Dahil sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trials, mga problemang dumarating sa ating mga buhay, ang ating Diyos ay ating tanggulan, hindi siya nagkulang, at lagi siyang nandyan dumadamay sa lahat ng ating pangangailangan. Salamat po, Diyos. Thank you for dying for us, O Lord. We give you praise.
We give you honor, Lord. You're worthy to be praised. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your kindness and your love. Hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise, yes, Lord, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you, my God. Yes, Lord, find rest my soul. Hallelujah. Find rest my soul. Yes, Lord. In Christ alone. No is power, His power. In quietness and yes, Lord, when the oceans rise. Oh, hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Yes, Lord, find rest your soul in Christ alone. Find rest my soul. Yes, Lord, in Christ alone. No is power, no is power. Quietness and trial. Yes, the ocean rise, rise and thunderstorm. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are. Yes, Lord, when the ocean rise. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I'll be still, know you are God. I will be still, know you are God. Thank you, Lord. We bless your name. We exalt your holy name, O Lord. You're the King of kings. You're the Lord of lords. Hallelujah. To God be the glory. Bless the Lord, oh my soul.
Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, purihin ka magpakailanpaman. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. You must sow some work was done to the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Is the ways you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Is the ways you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na hindi nagbabago. Hindi kumukupas ang pagmamahal mo po sa amin. Hindi nagbabago ang kabutihang ginagawa mo noon at patuloy mong gagawin, Panginoong Hesukristo. Salamat po, Ama, at patuloy namin kinikilala na sa araw na ito, Diyos, ang mga kabutihan mong ginagawa noon ay patuloy mong gagawin sa amin na nagkakatipon ngayon sa iyong banal na harapan. Buong puso kaming nananalig na ang aming paglapit po sa iyo, Ama, ito'y hindi kabiguan sa buhay namin, kundi ito, Ama, sa araw na ito'y isang katagumpayan ito para sa amin, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Patuloy, Ama, dalangin namin na sa dako po nito, iparanas mo sa amin ang iyong paglingap, O Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong pagmamahal. Iparanas mo sa amin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Ikaw lamang ang Diyos sa mga sandali po nito, lubos na makakatulong sa amin, lubos na makapagkakaloob ng anumang aming mga pangangailangan. Ama naming nasa langit, buong puso po kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Sa mga sandali na to, Ama, inaamin po namin, kami ay nagiging marumi, kami ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Ang paglilinis mo, Ama, sa amin, sumita ng banal na dugo ng aming Jesucristo, ang siya po naming hinihiling ngayon upang kami maging karapat-dapat sa mga kabutihang walang sawa mong ginagawa, O Diyos. Tanggapin nawa namin sa dako nito, Diyos, sa hapong ito anuman ang aming kahilingan. Manahan ka, O Diyos, sa puso ng bawat isa po sa amin at patuloy kaming bigyan ng pangunawa sa mga salita mong aming mapapakinggan. Ikaw, O Diyos, ang mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu
Patuloy ka, O Diyos, mangusap sa bawat isa po sa amin. Ang iyong pagkilos ay patuloy pong iparana sa amin sa dako pong ito, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na'y iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Purihin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa pangalawang aklat ng Kronika, kabanata po ay 16, simula mga talata 7 hanggang sa susunod na talata. Nagpunta noon kay Asa si Propeta Hanani at sinabi, dahil sa pagtitiwala mo sa hari ng Syria sa halip na kay Yahweh, ang hukbo ng hari ng Syria ay nakatakas. Mas malaki ang mga hukbo ng mga Kusita at Libeyo, marami silang karwahe at mga mangangabayo. Ngunit sumuko sila sa iyo sapagkat nagtiwala ka kay Yahweh. Minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Dahil sa kahangalan mo, mula ngayon, lagi kang didigmain.
Sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani at ito'y ipinabilanggo. Ang ibang mga tao'y naramay pati sa galit ni Asa. Ito ang salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa Kanya ang lahat ng papuri, pagluluwalhati sa araw pong ito. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sinong handa na? Sige, lahat ng handa na po, pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ibuhos nawa sa atin ng Diyos ang masaganang pagpapala sa araw na ito. Ang lahat ng ating mga kahilingan ay tanggapin natin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sinong naniniwalang siya'y mahal ng Diyos? Lahat ng mahal ng Diyos, ipinagkakaloob yung kanyang pangangailangan. O sige, pumalakpak ang lahat ng mahal ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Amen. Dito po sa mabuting balita po natin ay may sinasabi po dito yung salita na sa talata po ay siyam, minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aliwin ang lahat ng tapat sa Kanya. Minamasdan ang buong daigdig. Napakalawak ng Kanyang natatanaw. Hindi lang isang bahagi ng daigdig ang Kanyang natatanaw, kundi ang buong daigdig ay Kanyang natatanaw. Ibig sabihin, walang nalilihim sa Kanya, nakikita niya ang lahat. Amen. Nakikita niya po at tayo po at sabi po minamasdan niya at siya po ay mayroong hinahanap. Mayroon siyang hinahanap at mga kapatid, yung hinahanap niya na ito ay nais niyang tulungan at aliwin. Amen? Hindi siya naghahanap ng sandali po na yan para na kung saan mga kapatid ay hanapin para parusahan, kundi ang sabi po ay hinahanap niya ang nais niyang tulungan at aliwin. Amen. Sino kaya yung mga yan? Amen. Kabilang kaya tayo sa mga hinahanap niya para tulungan at gusto niyang aliwin, mga kapatid? Ano? Na hinahanap niya hindi para parusahan, hindi para singilin sa utang. Amen. Kundi ang sabi po dyan, para naipalasap sa tao po na ito yung kabutihan, meron ang ating Diyos, yung tulong na magagawa niya sa sino mang kapatid na nais niya nung sandali na yan, hinahanap para ipagkaloob ang tulong pong ito. At ang nais ng Diyos na tulungan, hinahanap niya para na kung saan yung tulong na yan na kanyang ipinapangako, mga kapatid, ay iparanas, ang sabi po, mga taong tapat sa Kanya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ako yun. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Na ito po ang nais ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi Kanya hinahanap dahil may utang ka sa Kanya. Hindi Kanya hinahanap dahil sa mga sandali na yan, kapatid, galit po siya sa iyo. Nais Kanyang gantihan, nais Kanyang parusahan. Kundi ang sabi niya, hinahanap Kanya dahil gusto Kanyang tulungan. Amen. Sino pong nangangailangan ng tulong buhat sa ating dakilang El Shaddai? Ang lahat ng iyan, mga kapatid, ay nais ng Diyos ipagkaloob sa bawat isa po sa atin. Subalit dito po sa atin pong binasa, may sinabi po dito po si Propeta Hanani sa kanya pong sa hari po na si Haring Asa, na ang sabi po dyan ay ang ganito, dahil sa kahangalan mo, mula ngayon, lagi kang didigmain. Ang sabi niya, dahil sa kahangalan mo, magmula ngayon, ang sabi niya, magkakaroon ka ng problema. Amen? Magkakaroon ng problema.
Sino nais magkaroon ng problema? Wala. Amen. Pero ang sabi po, ang bunga po dito, na may sinasabi po si propeta po sa hari po na yon, ang sabi niya, dahil sa kanyang gawa na bunga ng kahangalan, nung sandali na yan, ang sabi niya, ikaw ay laging didigmain para bagang sinasabi, hindi ka mawawala ng sakit sa ulo. Amen. Lagi kang magkakaroon ng mga suliranin o mga problemang mararanasan mo sa buhay mo. Hindi po natin nais mapuno ng mga suliranin. Nais po natin, ang patuloy po nating maranasan ay walang iba kundi yung pagmamahal ng Diyos, yung tulong na nanggagaling sa ating Diyos, yung katapatan ng Diyos, ang lahat ng Kanyang ipinangako na para po sa ating ikabubuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Haring Asa ay siya po yung hari na nagiging kapalit ng kanyang ama. Nung mamatay yung kanyang ama, ang pumalit po ay si Asa bilang hari po ng Juda. At nung panahon na yan, ang sabi po sa talata po 14 at talata po ay 2, ang kanyang ginagawa'y kinalulugdan ni Yahweh na kanyang Diyos. Si Haring Asa, ang sabi po, nung siya po'y maging hari, siya'y hari na kinalulugdan ng Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay kinalulugdan ng ating Diyos. Amen. Napakasarap na kung saan tayo po'y nabubuhay at sa harapan po ng Diyos, lahat ng ating ginagawa ay nagiging kalugod-lugod para po sa Kanya. Amen. At ang isa po sa ginawa po ni Asa na kung saan para po ang lahat niyang ginagawa ay kinalulugdan ni Yahweh na kanyang Diyos, ang sabi sa talata po ay 3, ipinagiba niya ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan at ang mga sambahan sa burol. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa ng hari pong ito, yung lahat ng mga dambana ng Diyos-Diyosan ng panahon na yan, doon sa lugar na kung saan hinirang sa bilang hari po, lahat po yon ay kanyang ipinawasak, ipinagiba niya, na tila baga mapatid sa ating Panginoong Jesucristo, nais po ni hari ng Haring Asa, na kung meron mang Diyos na sinasamba sa lugar na iyon, amen, sa kanyang lugar na nasasakupan o itinalaga sa bilang hari, nais niya walang ibang Diyos na sinasamba doon maliban kay Yahweh na kanyang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng mga gawain sa oras na yan, doon sa dako na yan na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, kapatid, ay kanyang ipinagiba. Nais niya walang kahati ang Diyos sa puso ng mga tao sa lugar nila. Amen. Iisa lang ang Diyos na kikilanlin, iisa lang ang Diyos na sasambahin, at lahat ng gawain sa lugar na yan, nung siya'y nagahari, mga kapatid, lahat ng gawain na hindi kalugod-lugod ay kanyang sinisira. Amen. Winawasak ng hari pong ito. Ang lugar ng Diyos sa buhay natin ay ang ating puso. Amen. At sa puso po natin, nais ng Diyos, wala siyang kahati. Amen. Dapat nag-iisa lang ang Diyos na kung saan dapat nakaluklok sa trono ng puso po natin at siya lang ang Diyos na ating kinikilala at dapat sambahin sa buhay po natin. Ipinawasak, ipinasisira po ni Haring Asa ang lahat ng gawaing hindi kalugod-lugod doon sa kanyang lugar, kaya siya kinalulugdan ni Yahweh. Na pwede natin tanawin sa buhay po natin, ano ba yung mga dapat meron sa puso maari natin na dapat din alisin, kagaya ng ginawa ni Asa nung siya'y nagahari para sa lugar na kung saan itinalaga siyang hari, nung sandali na yan, ang lahat na maganap doon ay pawang kalugod-lugod lamang po sa Diyos. At kung ano man yung mga hindi kalugod-lugod na yan, na sinira ni Haring Asa,
ay tanawin natin ngayon sa puso po natin, baka meron din yan. Amen? Baka may mga umiiral sa buhay natin, sa puso po natin, na talagang hindi kalugod-lugod po sa Diyos, na dapat din natin sirain, dapat natin na itapon, iwaksi po ang lahat ng iyan, ng tulad ni Asa, anumang gawin natin ay kalugdan ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa talata 4 ay kanya pong ipinag-uutos sa buong bayang Israel. Diyan natin makikita na ang sabi po, ang Diyos ay laging naghahanap ng taong matutulungan niya, nais niyang tulungan at aliwin, at ang tao na yan ay mayroong pusong tapat po sa Diyos. At ang taong tapat sa Diyos, kagaya po ni Haring Asa po, nung panahon na iyan, ang gahari siya, iniutos niya na ang lahat ng nasasakupan niya sa Juda po ay, ang sabi po diyan, kinakailangan kumilala kay Yahweh at sundin ang lahat ng kanyang tuntunin. Amen. Yan ang taong tapat sa Diyos, ang buhay niya ay hindi inilalayo po sa Diyos at ang kanyang pinagsusumikapan ay walang iba kundi ang tuntunin mayroon ang ating Diyos. Kaya makikita natin na ang tao na ito, kinalugdan po ng Diyos kasi ang kanyang ginagawa, yung kanyang mga nasasakupan ay inaakay niya palapit sa Diyos. Tinuturuan niya ang kanyang mga nasasakupan na mamuhay ayon sa tuntunin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isang gawain na nakikita ng Diyos sa buhay po ni Haring Asa na kanyang kinalulugdan. Amen? Minsan sabi ko, bakit yung paningin nila hindi naman dito nakatuon? Sabi ko, minsan tinitingnan ko, bakit parang doon sila nakatingin? Mas gwapo ba kaya't yung ando doon kaysa nandi dito? Ang nagsiselos na ako niyan, na. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Ito po ay isang gawain na kinalulugdan ng Diyos na dapat din natin matanaw sa buhay po natin. Amen? Na kung paano niya ang mga nasasakupan niya na tinuturuan na lumapit sa Diyos, kilanlin ng Diyos, at ang mga tuntunin ng Diyos ay kanilang sundin, kung paano ito'y tinuturo, gawain na dapat din natin gawin. Amen? Dahil kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos. Lahat po tayo'y lingkod ng Diyos. Sino po dito ang lingkod ng Diyos? Taas ang kamay. Kaya lahat tayo lingkod ng Diyos kasi nais ng Diyos saan man dako meron siyang lingkod. May lingkod siyang tatayo sa tahanan nyo. Meron siyang lingkod na tatayo sa gitna ng mga kaibigan mo. Amen. Sa mga katrabaho mo, may lingkod ang Diyos, nais ng Diyos, tatayo para na ituro sa kanila yung mga tuntunin po na ito na nakalulugod para sa ating Panginoong Jesucristo. At ikaw yung lingkod na iyan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, yung gawaing iyan, nakalugod-lugod sa Diyos, ginagawa ko iyan. Humina bigla eh. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na dapat natin ibahagi po yan. Amen? Kagaya mo, kanina sinasabi ni Father po sa humili po, di po ba merong naghahasik? Di po ba isang magsasaka? Sana sa panahon na ito, yung mga binhi na yan na itinatanim ng Diyos sa puso po natin, na ating isinasabuhay para magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos, ihasik din natin. Amen. Ihasik din po natin iyan kasi yan ang binhi na kung saan nagiging daan para ang paghahari ng Diyos kamtan ng maraming tao. Amen. At ikaw ay lingkod ng Diyos para sa gawaing iyan. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon na kung saan si Haring Asa ay naghahari nung panahon pong iyan, walang problema.
Ang sabi po diyan, walang pagdidigmaan sapagkat, ang sabi po, si Yahweh ang nagbigay, ang nagkaloob sa kanya ng kapanatagan. Amen? Minsan natatanaw po natin, kapag tayo kay Lord, maraming tao umaasa kapag siya naglingkod sa Diyos, lumapit sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Diyos, ay wala ng problema. Amen? Minsan yan ang pananaw ng tao, kaya minsan kapag dumaranas tayo ng problema, marami tayong katanungan kay Lord, di ba hindi naman itong pangako mo, Lord? Diba? Bakit ito nangyayari sa buhay ko kung kailan ako naglilingkod po sa iyo? Ang sabi po dyan, si Yahweh ang nagbibigay ng kapanatagan na hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na kapag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, wala ng problema. Yang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, habang tayo naririto sa daigdig po na ito, maraming kapighatian. Pero ang sabi ni Lord, lakasan nyo lang ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan o anumang suliranin meron sa sanlibutan pong ito. Na may problema mga kapatid, may mga suliranin na dumarating po sa buhay po natin, pero nagiging panatag lang ang ating loob kasi alam natin kung sino yung ating sinasandalan. Amen? Kaya kahit sa panahon po ni Haring Asa, may mga problema. Pero panatag pa rin siya, nagiging payapa ang kanyang kaharian sapagkat alam nila mayroong Diyos silang inaasahan, may Diyos na naririyan, laging handang tumulong sa oras ng kanilang pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sa talata po ay 9, dumating yung problema sa kabanata po 14, at talata po ay 9, dumating po ang problema nung panahon po na yan, at ang problema po ay ang ganito. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Sarah, ng isang kusita. Ang hukbo nito ay umabot hanggang Marisa at binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dumating ang oras na si Haring Asa po ay sinalakay ng kanilang kaaway at yung kanilang kaaway nung sandali po na yan ay binubuo ng 1,000,000 na kawal. Kaunti lang naman. Amen. 1,000,000 na kawal, mga kapatid, at meron pang mga kabayuhan, may mga karwahe na 300 ng sandali pong iyan. Ito po yung problema po nila. Ito po yung dumating na suliranin nung panahon niya na kung saan namumuhay sila sa kalooban ng Diyos. Hindi naman ang Diyos nagbibigay sa atin na ikakasama natin. Lahat ng ipinagkakalob sa atin ng Diyos, may maganda siyang layunin. Kung kaya minsan marami tayong problema, isa lang nais ng Diyos. Kaya may problema para patuloy po mahayag sa atin ang pagkilos ng Diyos. Mahayag sa buhay natin na andyan siya, hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinababayaan na sa pagdating ng mga pagsubok, diyan natin nakikita kung paano tayo sinasamahan po ng Diyos. At kapag laging nahahayag sa atin, yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, diyan po tayo tumatatag. Tumatatag yung ating pananampalataya sa Diyos, tumatatag yung pagkakilala natin sa Diyos, tumitibay yung pagmamahal natin sa ating Diyos, tumitibay yung ating pagkapit, pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Tumitibay po yung ating po nasa oras po na ng kagipitan, lalo tayong nagtitiwala at kumakapit sa ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, yan po ay nagiging bunga iyan, minsan ng mga suliranin na dumarating po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Subalit, bago po sila lumaban, nung oras na yan, si Haring Asa po ay lumapit po sa Diyos at siya po ay nanalangin. Ang sabi niya, bago siya lumaban, tumawag si Asa kay Yahweh, wala kang katulad, Yahweh, sa pagtulong maging sa dakila at hamak. Kaya tulungan mo kami sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Dahil sa iyo, hindi kami natatakot humarap sa ganitong karaming kaaway. Ikaw Yahweh ang aming Diyos.
Huwag mong itulot na daigin ka ng tao. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Si Asa bilang hari, nung makita nila yung matindi at maraming kaaway, dumalangin siya sa Diyos. Lumapit po siya sa Diyos at ang sabi po ni Asa, hindi namin laban ito, laban mo ito. Kaya ang sabi niya, huwag kang papayag na daigin ka ng tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ipinapahayag ni Asa nung sandali na yan, hindi namin sila kaya. Amen? Pero kung ikaw ang kikilos para sa amin, magtatagumpay kami. Amen. Tiyak na ikaw ay hindi kakayanin ng aming mga kaaway kapag ikaw ang kumilos para po sa amin. Kaya mga kapatid, lahat ng kaaway po na iyon, na kinaharap po nila ay naubos, natalo po nila lahat. Naubos po nila yung kaaway na kanilang kinaharap sa tulong ni Yahweh. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Wala pong mahirap sa Diyos. Alam po natin iyan. Na nung sandali po na yan, pinangahawakan ng lingkod po na ito, ng hari po na ito, na yung problemang kanilang kinakaharap, hindi nila problema po iyon ng Diyos. Parang sinasabi niya nung sandali na yan, hindi kami ang mapapahiya dito. Ikaw ang mapapahiya dito. Amen? Ibig sabihin, pinanghahawakan namin ang kabutihang magagawa mo sa buhay po namin. At makikita ng mga taong iyan kung gaano ka kabuti sa amin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Naubos po yung kaaway na iyon, natalo po nila lahat iyon, mga kapatid. At nung matalo na po nila, mayroon pong isang tao na kinasihan ng Espiritu ng Diyos na sinalubong si Haring Asa, buhat po doon sa digmaan na kung saan ay sila po ay nagtagumpay. Si Asarias na anak ni Obed ay nilukoban ng Espiritu ng Diyos. Kaya't sinalubong niya si Asa at sinabi, "Dinggin mo ako, Asa, makinig kayo mga taga Juda at Benyamin. Si Yahweh ay isa sa inyo habang kayo'y tapat sa Kanya." Purihin natin ang ating Panginoon. Matapos po yung labanang iyon, sinalubong siya ng taong itong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos at ang sabi po, pinaalalahanan siya na ang sabi po, ang Diyos ay suma sa inyo kapag kayo'y manatiling tapat sa Kanya. Nung marinig po ito ng hari ni Asa po, lumakas ang kanyang loob, kaya pinagsikapan niya pa na kung saan magawa kung ano ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? Sinikap niya yon sapagkat ang sabi po dyan, ang Diyos ay isa sa inyo kung kayo'y mananatiling tapat sa Kanya. Alam po natin, wala tayong magagawa kung wala ang pagsasama ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Maraming minsan nangingibang bansa, hindi lahat ay nagtatagumpay. Amen. Hindi lahat ay umuuwi na tunay na tagumpay. Minsan mga kapatid, maraming umuuwing taglay ang kabiguan. Amen. Subalit kapag ikaw ay saan ka man pumaroon, kung ang Diyos na ito'y kasama mo lagi, walang kabiguan po sa Kanya. Amen. Hindi ka uuwi ng Diyos sa pinanggalingan mo, hindi ka ibabalik ng Diyos sa pinanggalingan mo na ikaw ay bigo, kundi ibabalik ka niyang taglay mo ang tagumpay sa iyong mga pangarap. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinag-igihan niya pa, sinikap niya pa rin na gawin kung anong kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. At ang lahat pa rin ng mga dambana, ng mga Diyos-Diyosan sa lugar po ni Asa po, na kanyang nasasakupan, lahat po yon ay kanyang ipinagiba. Lahat po yon, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. At dito po sa talata po ng sulat po sa pangalawang kronika, kabanata po ay 15 talata 16, inialis ni Haring Asa sa pagiging reyna ang inang iyang si Maaka, sapagkat ito'y nagtayo ng malaswang larawan ng Diyosang Asera.
Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Maging yung kanyang ina, nung sandali na yan, nung gumawa ng hindi maganda, at nagtayo po, ang sabi po dyan, ng larawan ng isang Diyos-Diyosa na kaniyang kinikilala. Ang sabi po, kahit yung kanyang ina nung sandali na yan ay hindi niya hinayaan. Amen? Inalis niya sa katangkulan yung kanyang ina nung hindi gumawa ito, nung ang kanyang ina ay gumawa ng isang gawain na hindi karapat-dapat sa paningin po ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pinaalis niya po ang lahat ng iyon, lalo niyang pinasira kasi ayaw niya na sa lugar na iyon ay merong iiral na hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen. Nagtayo po siya ng mga dambana para kay Yahweh, para na kung saan po ay maghandog sa Diyos. Amen. Alam po natin, ang paghahandog sa Diyos ay diyan po minsan nakikita kung paano natin kinikilala ang Diyos sa buhay natin at kung paano tayo nagkakaroon ng hangarin na masunod ang kanyang utos. Amen? Kaya sa pamamagitan ng handog na ipapakita natin sa Diyos kung paano natin siyang kinikilala ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Kasi kung hindi Diyos ang pagkilala natin sa Kanya, ba't mo naman siya hahandugan? Ang paghahandog ay para lang sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Maliban po dyan, mga kapatid, lahat ng kanyang nasasakupan ay kanya pa rin hinikayat na sumunod sa kalooban po ng Diyos. At ang sabi po, para tunay po na ang buhay po, ang mga tao sa lugar na yan ay kalugdan po ng Diyos. Ang sabi po ng hari na to, ang sino mang hindi susunod sa panuntunan ng Diyos ay papatayin. Amen? Papatayin. Kaya mauobliga ka kung ikaw, mga kapatid, ay naruroon sa paghahari niya at kapag ikaw ay sumuway sa kanyang mga utos, sumuway at gumawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ang magiging parusa sa iyo ay kamatayan. Kaya malamang sa malamang matututo ang taong gumawa ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? At ito yung puso mayroon si Asa nung oras po na yan. Amen? Walang ibang hangarin kundi magawa kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yung pangyayari pong ito na kung saan itinuro niya sa mga tao maghandog na sila nagtayo ng mga dambana para maghandog po sa Diyos at ang mga tao sinabihan niya na sumunod at kapag hindi sumunod ay papatayin. Ito po yung taon na 15 taon na naghahari noon si Asa. 15 taon na naghahari po siya nung ang mga panuntunan po na ito ay kanyang ibinaba para ang mga tao mabuhay ayon sa kalooban po ng Diyos. Sa talata po 16, ang sabi po sa talata po ay 11, sa loob ng 35 taong pamamahala niya, hindi nagkaroon ng anumang digmaan. Amen? Buhat po doon nung 15 taon hanggang dumating siya sa 35 taon, tahimik ang buhay. Amen. Walang digmaan, walang problema, walang nangahas na kung saan digmain po sila sapagkat sa panahon na yan, lahat ng bansa sa paligid nila natatakot sa kanila sapagkat kinikilala ng mga bansa sa paligid nila na kasama nila ang Diyos. Amen. Walang pwedeng gumalaw sa kanila, walang pwedeng lumaban sa kanila sapagkat kasama nila ang Diyos. Protektado sila, amen, ng Diyos na kanilang kasama. Parang pinapakita sa atin ng Diyos, kung katulad lang ni Asa, na kasama ang Diyos at na habang kasama niya ang Diyos, walang pwedeng gumalaw sa Kanya, walang mga bansang pwedeng lumaban sa Kanya. Sinasabi nga, ang kalaban ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. Amen. Pero habang nasa kalinga ka ng Diyos, hindi kanya pwedeng galawin. Purihin natin ang ating Hesukristo. Hindi kanya pwedeng galawin. At ito yung nais na isa sa nais ng Lord ipakita sa atin maari ngayon kung paano nabuhay si Asa sa kalinga ng Diyos, sikapin natin. Amen.
na ang buhay natin ay laging mailagay sa kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa Kabanata 16, sa sulat po sa pangalawang Kronika Kabanata ay 16, nang 36 na taong paghahari ni Asa sa Juda ay nilusob ni Baasa, hari ng Israel. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po sa loob ng 36 na taon na paghahari ni Asa, nilusob siya ni Baasa na hari ng Israel. 36 na taon. Kung ikaw ay namamahala sa ganitong kahaba ng panahon, ano kayang kapangyarihan meron ka nung oras na yan? Amen? Ano na kayang kayamanan meron ka nung oras na yan? Ilang terms po sa atin yung presidente? Ilang taon? 6. Ito, ilang taon na kaya to? Ilang terms na kaya to? Kung 36 na to, 6 na. Amen? Ganun kahaba, ibig sabihin, makikita natin kung anong kapangyarihan meron siya nung panahon pong iyan. At ang lahat, makikita natin, anumang siguro mga suliranin nung panahon na yan, ay alam natin, lahat yan ay nabibigyan niya ng kaayusan. Amen? Nagiging maayos ang kanyang pamamahala sa buong taon na kung saan siya ang nagahari sa Juda. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ito ngayon, sa loob na yan, may dumating na suliranin. At ang suliranin, mga kapatid, ay sinalakay po siya, nilusob po siya ng hari ng Israel, si Baasa. At nung siya po ay lusubin, mga kapatid, ito po yung ginawa po ni Haring Asa. Ang sabi po dito, sa talata po ay 2, dahil dito, si Asa ay nakipag-ugnayan kay Bin-Hadad, hari ng Syria, na doon nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto na kinuha niya sa bahay ni Yahweh at sa kanyang palasyo. Ganito ang sinabi niya, pinadadalhan kita ng pilak at ginto. Ibig kong magtulungan tayo tulad ng ginawa ng ating mga magulang. Kaya sirain mo na ang kasunduan ninyo ni Baasa upang ako'y lubayan niya. Sumang-ayon naman si Bin-Hadad at ipinasalakay niya sa mga lungsod ng Israel ang kanyang mga pinuno. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nung panahon po na yan, sa mahabang panahon na nanunungkulan siya bilang hari, walang problema, pero nung dumating ang problema na sinalakay sila ng hari ng Israel, si Haring Asa po ay sumangguni, nakipagkasundo sa hari ng Syria. Nakipag-ugnayan siya sa hari ng Syria. Yung kayamanan, mga handog sa templo, kinuha niya at ipinambayad niya sa hari ng Syria para na kung saan yung kasunduan ng Syria at ng Israel ay putulin. Dahil alam po ni Haring Asa na kapag pinutol ng Syria yung kanilang ugnayan doon sa Israel, pwedeng panghinaan ng loob ang hari ng Israel at para umatras at hindi ituloy yung kanyang balak na kung saan pagkikipagdigma sa bayan ng Juda. Pwede mangyari po yon, mga kapatid. At nagtagumpay po si Haring Asa sa kanyang plano. Amen? Nagtagumpay po siya sa kanyang plano na nung malaman po ng bayang Israel na ang mga taga-Syria ay hindi nila kakampi, kundi kakampi na ni Asa, sila po ay umurong sa digmaan.
Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Nagtagumpay po nung sandali na yan ang kanyang plano. Amen? Sa tulong ng bayan ng mga taga-Serya. At ang sabi po dyan, binayaran niya para na kung saan magiging kakampi nila. Simula maghari siya, isa lang ang kakampi niya na kanyang inaasahan. Si Yahweh lamang. Amen. Si Yahweh lamang ang kakampi niya. Nagsimula siya na naghari at ginagawa ang ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nung dumating sa mahabang panahon na siya po ay naging hari, nagtiwala na siya sa kanyang magagawa, hindi na sa Diyos. Amen? Hindi na siya kay Yahweh nagtiwala. Nagtiwala na siya sa kanyang magagawa, sa kanyang karunungan nung sandali na yan. At anong ginamit niyang karunungan? Ang karunungan na ginamit niya ay sinikap niya na yung kakampi ng kanyang kaaway ay mabayaran para magiging kakampi niya. Amen. Para matiyak yung kanyang tagumpay at matiyak na kung saan ang kanyang kaaway ay malupig po nila. Maganda ba yung ginawa niya? Kapakipakinabang ba yung ginawa niya? Nakatulong ba sa kanila yung lahat ng strategy na ginawa niya? Amen. Di ba nakatulong kasi umurong yung kanilang mga kaaway. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po para sa ating Diyos. Nung magtagumpay po si Asa sa unang labanan nila ng mga taga-Kusita na kung saan 1,000,000 ang kawal na tinalo nila, ay sinalubong sa nung isang tao na kinasihan ng Espiritu ng Diyos at pinaalalahanan na sabi po yung paalala sa kanya, si Yahweh ay mamamalaging kasama nyo basta manatili kayong tapat sa Kanya. Kaya nanatili na sinikap niya na gawin ang lahat patuloy ang ayon sa paningin ng Diyos, na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dito po, nung siya'y nagtagumpay po, laban po dito sa mga Israelitang lumusob sa kanila, nagpunta noon kay Asa si Propeta Hanani. At sinabi, dahil sa pagtitiwala mo sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh, ang hukbo ng hari ng Syria ay nakatakas. Mas malaki ang mga hukbo ng mga Kusita at Libeyo. Marami silang karuwahi at mga ngabayo. Ngunit sumuko sila sa iyo sapagkat nagtiwala ka kay Yahweh. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, mas marami ang kalaban mo noon. Nung ikaw magtiwala kay Yahweh, yung mas marami yung kalaban ay sumuko sa inyo. Amen? Subalit, ang sabi niya ngayon, hindi ka na sumangguni kay Yahweh, bagkus ang sinangguni mo ang hari ng Persya. Hindi ka na kay Yahweh humingi ng tulong, kaya sa pamamagitan ng ginawa po na ito ni Asa, mga kapatid, nung sandali po na yan, yung katapatan na hinahangad ng Diyos na ipakita at manatiling maipakita ni Asa kay Yahweh, nung sandali na yan, hindi niya naibigay ang katapatang iyan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pinaalalahanan siya ni Propeta Hanani ng kanyang pagkakamali. At pangalawa, isinabi sa kanya kung ano ang magiging bunga ng kanyang pagkakamali. Ang sabi po diyan, lagi kang didigmain. Pag sinabing laging didigmain, hindi ka mawawala ng sakit sa ulo. Magkakaproblema ka lagi. Sinong gusto magkaroon ng problema? Amen. Isa lang sabi ni Yahweh, kung ayaw mo magkaproblema, maging tapat ka sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung lahat ng sinabi ni Propeta
Hanani ay hindi niya nagustuhan. Hindi niya nagustuhan iyon. Ikinagalit po iyon ni Asa, mga kapatid. Kapag ang tao'y tiwala na sa kanyang sarili, hindi na marunong makinig. Kapag ang tao ay tiwala na sa sarili, hindi na nakikita ang kanyang pagkakamali. Amen. Yan po ang nagiging kalalagayan ni Asa. Nung pinaalalahanan siya ng propeta na saan sabi sa kanya, ito ang nagiging pagkakamali mo. At ang bunga ng iyong pagkakamali ay lagi kang magkakaroon ng kaaway. Amen. Hindi tatahimik ang buhay mo. Ang katapatan ay naipapakita natin sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Hindi naman nangangahulugan na tayo nagkakamali, hindi na tayo tapat. Amen. Bagkus mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, sinasabi ko ay hindi nangangahulugan na tayo po ay nagkakamali sa ating mga ginagawa, hindi nangangahulugan na tayo po ay hindi na nagiging tapat. Subalit ang taong kapatid na tunay na tapat sa Diyos, kapag nagkakamali ay marunong kumilala ng kanyang pagkakamali. Amen. Marunong kumilala sa kanyang pagkakamali dahil ang taong kumikilala sa kanyang pagkakamali ay handa na kung saan patuloy na ilagay ang buhay niya sa isang matuwid na kalalagayan upang patuloy maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lumalayo sa anumang pagkakasala ang taong nagiging tapat sa Diyos. Kaya ang taong lumalayo sa pagkakasala ay natututong makinig sa paalaala. Amen? Pero kapag tiwala ka na sa sarili mo, ang sabi po dito, hindi niya ikinatuwa, ikinagalit niya, ipinakulong niya yung propeta, at ang lahat ng mga tao nung sandali na yan, na hindi na umaayon sa kanyang kalooban, ay pinagmamalupitan niya na. Amen? Pinagmamalupitan niya na. Dati, ang lagi niyang sinasabi, sumunod kayo kay Yahweh. Ngayon, ang sinasabi niya na, makinig kayo sa akin. Amen. Kaya lahat ng hindi nakikinig sa kanya, pinagmamalupitan niya na. Amen. Nagagalit na siya sa mga taong iyon. Diba? Matagal na ako dito. Sabi niya, matagal na akong hari. Diba? Kaya sa akin kayo makinig. Akong nakakaalam ng lahat. Si Asa po yun, ha? Si Asa po yun. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng ayaw makinig sa Kanya, di ba? Para sa Kanya, kaaway niya na, pinagmamalupitan ni Asa, mga kapatid. So, balit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ito pong sinasabi po sa aklat po ni Jeremiah, kabanata po ay 17 at talata po ay 5. Ang sabi po, parurusahan ko ang sino mang tumalikod sa akin at magtiwala sa lakas ng kanyang kapwa sa taong may hangganan ang buhay. Amen? Sabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sino mang tumalikod sa akin at magtiwala sa kanyang kapwa sa taong may hangganan ang buhay. Sabihin na lang natin mga kapatid, kapag sinabi magtiwala sa kanyang kapwa, tanawin na lang po natin ang sino mang magtiwala sa kanyang sarili. Amen? Ang tunay na pagtalikod kay Yahweh, kapag dumating ang punto na tayo po ay nagtitiwala na sa ating sarili. Pero ang Diyos, lagi natin tatandaan, handa siyang tumulong. Amen? At ang tulong ng Diyos, mga kapatid, ay lagi niyang laan para sa mga taong tapat sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Si Haring David po, alam po natin si Haring David po ay nagkasala. At sa pagkakasalang nagawa ni Haring David, dumating po sa kanya ang propeta ng Diyos, si Propeta Nathan. Amen. Ipinahayag ni Propeta Nathan ang lahat ng pagkakasala at pagkakamali, paglabag na ginawa ni Haring David, pati po doon sa pagpatay niya sa kanyang tauhan para makuha yung asawa ng kanyang tauhan. Hindi po yung kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Kaya pinadalhan si Haring David ng isang propeta, si Propeta Nathan, para paalalahanan si Haring David sa nagawa niyang kasamaan.
At sinasabi po doon, dahil sa kanyang ginawang kasamaan, ang sabi po, may mamamatay sa kanyang mga angkan sa pamamagitan ng patalim. Amen. Kita niyo po yung ibinunga po noon. Pangalawa, ang sabi po diyan, yung kanyang mga mahal sa buhay ay mag-aaway-away sa kanyang harapan. Walang kapayapaan. Kita niyo yung ibinunga ng kanyang pagkakamali. Amen? Nung marinig ito ni Haring David, ang sagot niya lang, tunay na nagkasala ako kay Yahweh. Tunay na nagkasala ako kay Yahweh. Amen? Tinanggap, inamin niya yung pagkakasala pong iyon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa aklat po ng mga gawa, kabanata 13, at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniutos ko. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Alam natin nagkasala po siya, pero ang sabi po, natagpuan ng Diyos kay David ang isang taong kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? Isang taong handang sumunod sa utos ng Diyos. Alam natin nagkasala siya. Amen? Pero ang taong handang sumunod sa kalooban ng Diyos, kapag sinabing nagkamali, nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kinikilala ang kanyang pagkakamali. Ito ang hindi nagawa ni Haring Asa. Nung paalalahanan siya sa kanyang pagkakamali at yung bunga ng kanyang pagkakamali, ito magiging bunga, isa lang ang kailangan ni Haring Asa nung oras na yan. Magpakumbaba lang at hingi ng tawad sa kanyang nagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Subalit minsan, kapag tayo masyadong tiwala na sa ating sarili, yun ang ating paningin. Yung atin na lang ang tama. Nababaliwala ang nais ng ating Diyos. Pero ang Diyos ay handang tumulong, lagi siya naghahanap ng kanyang nais tulungan. Amen. At yan ay ang taong nananatiling tapat sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Sa loob ng mahabang panahon, nagbago ang puso ng haring ito. Amen? Sana, habang tayo tumatagal sa gawain ni Lord, hindi nagbabago ang puso natin tulad ng pagbabago ng puso ni Haring Asa. Kundi magbago ang puso natin tulad ng pagbabago ng puso ni Haring David na marunong kumilala ng kanyang pagkakamali at marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos para ipagpatuloy ang mga hangaring masunod ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya sa bawat isa po sa atin. Anong kabutihan nais ng Diyos, anumang kabutihang magagawa niya, gagawin at gagawin ng Diyos. Hindi niya ipagkakait po sa atin iyan. Ang nais lang ng ating Panginoong Jesucristo, sikapin natin magawa ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kausapin niyo po siya.
oceans rise and thunders roar, I will soar with you among the stars. Father, you are King over and blood. I will be still, know you are God. Rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders storm, I will soar with you upon the storm. Father, you are King over and blood. Now will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Kung mananangan tayo sa ating sariling magagawa, hindi sapat para mapagtagumpayan natin ang maraming suliranin. Pero sa gitna ng mga suliranin, mayroon tayo sa buhay natin. Kung mananatiling siya ang Diyos ng magkikilanlin natin sa ating buhay, magiging Diyos ng buhay po natin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa aklat ni Malakias, may mga taong ang sabi nila walang saysay maglingkod sa Diyos. Bakit pa tayo matakot gumawa ng masama? Kung sino ang gumagawa ng masama, siya pa ang nananagana. Hindi sila nagkukulang. Pero may mga taong nanatiling tapat sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Na ang sabi ng Diyos, kapag kumilos ang Diyos sa mabuhay ng mga taong nanatiling tapat sa Kanya, makikita ninyo kung anong kaibahan ng taong naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Ano mang pagsubok ang dinaraanan mo, iisang Diyos lang ang tingnan mo. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng bugtong niyang anak. Ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Na kung kikilanlin natin sa buhay natin si Jesucristo at buong puso tayong manalig, na siya'y ating Panginoon sa buhay natin, na matay at muling binuhay ng Diyos, ang sabi po, ililigtas ka ng Panginoong ito. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Marami tayong pagkakamali. Hindi nangangahulugan na hindi ka nanatiling tapat sa Diyos. Magpakababa ka lang. Pagpapakumbaba lang ang nais ng Diyos makita sa atin. Kung tayo naghahangad na magiging kalugod-lugod, maging tapat at makasunod sa kanyang kalooban, pagpapakumbaba lang. Na sa oras nagkakasala, aminin ang pagkakasala at laging sabihin at aminin sa Kanya, wala tayong magagawa kung tayo'y walay sa Diyos. Higit nating kailangan ang tulong ng ating Diyos. Ama naming nasa langit,
narito kami ngayon sa iyong banal na harapan. Batid mo ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kahinaan, Panginoong Hesus. Batid mo ang mga namumutawi sa labi po namin na minsan, Lord, mga salitang hindi mo kinalulugdan. Hinihingi namin ang lahat ng ito, O Diyos, ng kapatawaran. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Ang anumang nasabi namin laban sa aming kapwa, mga salita, Panginoon, na kahit, Panginoong Hesus, nakakagawa sila ng ng masama, wala kaming karapatan na husgahan sila. Dahil yan ang utos mo, Panginoong Hesus. Anumang mga salita na numutawi sa labi namin bilang panghusga sa aming kapwa, patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawarin mo kami at linisin ang banal mong dugo, Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, naririto ang bawat isa. Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang tumawag. Hindi dahil sa tapat kami, kundi nais mo kaming turuan para maging tapat at kalugod-lugod sa iyo. Ang anumang pagsusumikap namin, Lord, ay hindi mo binabaliwala. Pinahahalagahan mo ito. Kaya hinihiling ko, Ama, dinggin mo ang kanilang mga kahilingan ngayon. Ipagkaloob mo ang kanilang mga dalangin ngayon, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang nangihina, Lord, palakasin mo, Panginoong Hesus. Palakasin mo, Panginoong Hesukristo, ang bawat nangihina. Kung sa aming pananampalataya ngayon, dakilang Diyos, tila po kami ay nanglulupaypay. Palakasin mo kami, Lord. Abutin mo kami ng iyong kamay ngayon. Abutin mo kami, Panginoong Hesukristo. Ang mga may karamdaman, Lord, abutin mo, Lord, ng iyong kamay. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at inaangkin namin ang kagalingan ngayon. Sa mga taong may karamdaman, dakilang Diyos. Sa aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, angkin namin ang kagalingan. Panginoong Hesus, manahan ka sa puso namin. Maghahari ka sa buhay namin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Hesus. Dakilang Ama naming nasa langit, ang lahat ng itong aming itinataas ngayon sa iyo, Ama, ay buong puso kaming nananalig, dakilang Diyos, na ang lahat na ito'y kaya mong tugunin, Panginoong Hesukristo. Walang mahirap po sa iyo. Naibigay mo sa amin ang buhay mo, Panginoong Hesus. Ang mga bagay na ito ngayon, amang itinataas namin, may ibibigay mo rin sa amin, Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, dalangin ko po na ang mga sangkap na itinataas ay iyong pagpalain, gawing instrumento upang mapagpapala ay dumaloy sa buhay ng aking mga kapatid, upang Ama, ang mga pangarap nila sa buhay ay kanilang makamtan ang tunay na tagumpay, Panginoong Hesukristo. At dalahin ko dakilang Ama naming nasa langit, pagpalain mong kanilang mga kamay, na anumang gawin ng kanilang kamay, Ama, ipagkaloob mo ang tagumpay at sa mga kamay na yan, ilagay mo ang mabubuting bagay na kailangan nila, O Lord, araw-araw, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos, naming nasa langit. Patuloy mo kami, O Diyos, turuan upang maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Jesus at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Because His
Manatili po tayong nakatayo at sabay-sabay po nating ipanalangin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.